Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kami po ay bumabati po sa inyo ng magandang hapon at kayo po ay nakasubaybay muli sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan under the leadership po of Pastor Mike Digan. Ayan, at muli ay inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa isang oras po ng pananalangin at pakikinig po ng salita ng Panginoon. Batiin po muna natin yung mga nakakasama na natin ngayon. Ano po? Ang Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Maging kay Ate Beth Akong, magandang hapon po. Kasama rin po natin ang Sister Carmelita Belen. Yan, magandang hapon po. Kasama rin po natin si Karen Sumodibilla Castillo, magandang hapon po. At si Geraldine Rodolfo Cantapay, magandang hapon sa iyo. At Ma'am Joyce, good afternoon din po, maging kay Pastor Mike and Brother Sam, maging kay Brother Sean and Sister Milka. Ayan po. At tayo po ay magsimula na, let us pray. Tayo po ay manalangin. Ama naming Panginoon, banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa inyong habag sa amin ngayong araw na to. Nagpapasalamat kami sa kadayaan na patuloy nyo ibinibigay sa amin, na kami po ay makapagpanalangin sa bawat isa, makapakinig po ng inyong salita Panginoon. Maraming salamat Panginoon, patuloy nyo gabayan at pagpalain ng bawat isa na nakikinig ngayong hapong ito, mag-isa makikinig pa po sa mga replay. Maraming salamat po. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon din po kay Ma'am Baby Villamiel. At ayan, baka meron pa akong, again, kung kayo po ay mapapadaan, ano po, mag-comment lamang po kayo sa ating live para mabati namin kayo, maging sa katapusan po ng ating gawain ngayong hapong ito. Ayan, at tayo po magbabasa na ng ating mga praises and thanksgiving, maging sa mga ilang prayer requests and mga sick brethren po na ating ipapanalangin ngayong hapong ito. From praises and thanksgiving, of course, tayo po ay nakikisa sa pagdiriwang po ng mga kaarawan ng ating mga mahal sa buhay. Noong January 13, ang Pastor Lino de la Paz, ang Brother JP Kekep, si Jo Marie Galdones at si Alicia Claire Sadisa. Sila po ay nagdiwang noong Sunday ng kanilang birthdays. Kahapon naman po, January 15, si Bianca Maragun. At ngayong araw na ito, si Dr. Raquel de Vera Velarde. Yan po ang aming suking dentista. At si Pastor Jerry Ballesteros. Ayan. Sa January 18, ang magdiriwang po ng kanilang birthday, sina Preacher Arnel Reyes, ang Pastor Mar Bernardo, at si Brother Jason Balaan. At sa January 21 naman po, si Sister Malu Pacheco. Ayan. Dadako po tayo sa ating mga praises. At ayan. Sa ating mga praises naman po, from Sister Jed de los Santos, praises at magaling na po ang Brother Chris Paul. At siya naman po ay nakabalik na sa trabaho at nagpapasalamat din po siya sa blessings at sa mga ginamit na tao para matulungan po sila sa gastusin sa ospital. Ayan, amen. From Sister Carmelita Belen, praises sapagkat hindi po sila pinabayaan ng Panginoon sa pagtitinda at marami pa rin po silang buyers kahit malayo ay nakakarating po sila at nakakauwi ng maayos. From Sister Agnes Casiao, praises po niya ay dahil naging maayos ang resulta ng kanyang ultrasound. Ayan. And from Ma'am Joyce Diga naman po, praises for 2 souls that were saved last Sunday. Amen. At from Sister Lenny Hapitana, praises po sa kapatid niya. At sana pa po maayos ang mapuntahan niya dyan sa Qatar. And then, purihin po natin ang Panginoon. Dadako naman po tayo sa ating mga condolences. Tayo po ay nakikisa at nakikiramay sa aming kaibigan na si Arnie Adrias, maging kay Tita Nila and family, for the passing po of Tito Arnulfo Pedrosa Adrias. Ngayong araw po ito, January 16. Kung maaalala nyo po, siya po ay isa sa mga pinanalangin po natin. At siya naman po ay nakauwi pa galing sa ospital. Yun lamang po, ngayong araw na to, siya po ay kinuha na ng Panginoon. Panalangin po natin ang Adrias family para po sa comfort sa panahon po ito.
Ayan. Dadako naman po tayo sa ating sick brethren and loved ones. Padalangin po natin si Mary Rebamonte sa kanyang brain tumor. Siya po ay naka-lined up na sa operasyon at maging mag-successful po ang kanyang operation. Sama rin po natin ang anak ni Jessa na si Chantal. Nasa ospital. Siya po ay may LBM at nagsusuka. Panalangin din po natin ang mama po ng Sister Alexis Salazar na si Ana at namamaga po ang kanyang tiyan dahil sa UTI. Sama po natin yan sa ating prayer time po mamaya. Yan po ang ilan sa mga kapatiran nating may sakit. Dadako po tayo sa ilang mga prayer requests. From Nanay Tuding Severino, kalakasan, kagalingan po at spiritual growth for my loved ones. Maging sa kagalingan po ng ubo ni Raquel Aling. Ayan. Sama rin po natin ang Sister Alexis Salazar para makahanap na po siya ng work. And from Sister Carmelita Belen, kanyang prayer request ay para po sa kanilang lugar at mga nakapalibot po sa kanila na mailapit po sa Panginoon. Ang Sister Lenny Hapitana naman po, kanyang prayer request ay bigyan po sila ng malawak na pag-unawa sa mga taong nakapalibot sa kanila, maging sa kanila pong pangangailangan sa araw-araw. At let us also include in our prayers yung pag-aasikaso po ng Sister Lynn Hapitana ng Meralco at Manila Water po para sa church. And then, sama rin po natin sa prayers ng Brother Sam sa kanya pong graduation requirements at considerations din po from his professors. At from Sister Agnes Casiao naman po, ang kanyang prayer request ay mag-negative po siya sa UTI sa kanyang laboratory. And then, good health for her sa kanyang baby, kay Brother Romar, sa kanilang buong pamilya. At padalangin po natin na maging stable po ang trabaho ng Brother Romar at ang kanila pong mga pinansyal na pangangailangan. Ayan, tignan ko lang po kung may humabol dito, no? Preacher Ronald Esbeto, magandang hapon po. At salamat po sa pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. Nanay Lourdes Mercalesha, good afternoon din po. At Preacher Manny Nicolas, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. At Nanay Elvie Rivas, magandang hapon din po. At sama rin po natin from Ma'am Baby Villamiel, prayer request na masakit po ang braso for Ate Percy Zapata and Ate Faye Carpio, kagalingan at kalakasan. Ayan po. Magandang hapon din po kay Sister Rowena Padilla Dominguez at salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Ayan. Tignan ko lang po, patuloy natin ipanalangin ang ating mga elders and senior citizens. Ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabu, Tatay Tony and Nanay Chideng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kegep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin si Brother Frank ng Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, ang Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Doris Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Tuding Severino, sama rin po natin sila sa ating prayers. Maging sina Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sama rin po natin. Maging sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong. Let us also pray for Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Leonardo Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nanita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, sama rin po natin Nanay Daisy Alvarez, ang Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, ang Tatay Mario Saria, si Tony and Letty Garovillas. Sama rin po natin si Kuya Ivan Chua at Kuya Radi and Ate Beth Akong at sina Corazon Bernardo, Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Ayan. Kung meron po kayong nais na isama po sa ating listahan ng elders, i-comment nyo lamang po para ma-update po natin ang ating list. Ayan. Magandang hapon po kina Brother Mar Saren, magandang hapon po. Kay Brother Eugene Cabaya, good afternoon din po. Kasama rin po natin Nanay Amihan Saria Yabot, good afternoon po. At Pastor Nel Datur, magandang hapon po at praises po sa
successful na anniversary po ng inyong mission dyan po sa Sangandaan. Ayan. At magandang hapon din po kay Sister Alexis Salazar. Ayan po. At tingnan ko lang po dito, ano. Let us also pray for our online services. Ano po, ang Hardin ng Panalangin. Sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan, kasama po ang Preacher Gary Chua, ang inyong lingkod, maging ang Brother Sam, ang Bountiful Feasting on the Divine Verses with Bishop De Vega, ang May Kaagapay with Pastor Nel Datur, at ang Warden of Prayer with Pastor Neil K. Kep, kasama po dyan ang Preacher J. Besorara and Preacher June Espieto, at ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors, at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos with Pastor Lito Paraiso. Ayan po. Ayan, at yan lamang po muna ang ating banggitin, at mamaya po ay kung meron pa kayo naisihabol, i-comment nyo lamang po sa atin sa ating live ngayon, pero mamaya po lahat po ng nasa listahan natin ay atin pong ipapanalangin. At this point po, ano, ay makakarinig po muna tayo ng isa pong tanging bilang. Sometimes life seems like words and music that can't quite become a song. So we cry inside and we try again and wonder what could be wrong. But when we turn to the Lord at the end of ourselves, like we've done a time or two before, we find His truth is the same as it's always been. We never will need more. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. He's all we need for our every need. We never need be alone. Still you let us go if we choose to live life on our own. Then the only good that will ever be said of the pains we find ourselves in, every place us to gain the wisdom to say, I'll never leave Him again. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find
the strength of the Lord. It's not in wandering, but in praying that we find the strength of the Lord. The strength of the Lord. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan, Brother Shem. At ang title po niyan ay The Strength of the Lord. At tulad po ng naipangako ko last Tuesday, ay sinimulan po natin na i-encourage ang ating mga church instrumentalists na mag-submit po ng kanilang mga recordings. At pwede naman po dito sa bahay kung wala kayong quiet na lugar, pwede rin naman dito po sa bahay mag-recording para po meron tayong mga bagong mga special numbers na may palabas po sa Hardin ng Panalangin. At ngayon nga po, sinimulan po ng ating Brother Shem at tayo po ay magbibigay at patuloy na mag-encourage sa ating mga instrumentalists na makapag-participate po dito sa Hardin ng Panalangin. At yan po, magandang hapon po kay Sister Arian May at maging kay Nanay Doris Santos, magandang hapon po. Ayan, salamat po sa pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. Alright, tayo po ay dadako na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga Biblia, please turn them to our main text for today. At ito rin po ang main text natin last Tuesday sapagkat ito naman po ang part 2 na tatalakayin po natin ang 1 Peter chapter 3 verse 12 to 15. Ayan. 1 Peter chapter 3 verse 12 to 15. Ayan, sabi. Let us read the Bible. Sabi po rito, "For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear." Ang manalangin po muna tayo at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ang maraming Diyos na banal sa langit, maraming salamat Panginoon sa inyong salita na aming pag-aaralan, pakikinggan ngayong hapong ito Panginoon. Nawa Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ay patuloy po na mabigyan ng wisdom, mabigyan po ng pagkatuto sa pakikinig po ng inyong salita. Maging ang inyong lingkod Panginoon ay patuloy niyong itago sa inyong likuran upang ang mensahe ngayong hapong ito ay manggaling po sa inyo at maging mensahero lamang po ako Panginoon. Ang makita po nila ay ang inyong kaluwalhatian at ang hindi po ang aking kahinaan. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ang title po ng ating devotion this afternoon, Be ready to give an answer. Yan po ay kinuha rin natin sa verse 15. Sabi po rito, "But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man." Yan, be ready to give an answer. Part 2 po ito ng 1 Peter chapter 3 verse 12 to 15. And last week nga po, nung part 1, ang pinag-usapan po natin, ang naging focus po natin yung from verse 12, kung saan ang mata ng Panginoon ay nasa matutuwid at pinakikinggan niya ang mga panalangin ng matutuwid. And I hope na nabigyan po tayo ng encouragement last week sa mga kapatiran at ma-motivate po tayo na tayo bilang mga Kristiyano na tayo po tinubos ng dugo ni Kristo, na tayo po ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti at patuloy tayong dumaan sa matuwid na daan ng Panginoon. And that nga po ang first step na last week ay diniscuss din po natin. Bago tayo lumakad sa matuwid na daan ng Panginoon, kailangan muna nating maitama ang ating espiritu. We should have the righteousness of the Spirit, and that is the gift by accepting the gift of salvation.
So, spiritual salvation or spiritual righteousness is through Christ Jesus. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, kung tayo nagtiwala, nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung saan po siya ay nagtigis ng dugo para po sa kasalanan ng sanlibutan. At pagkatapos po siya namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya po ay nabuhay na maguli para sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Yun po ang ating pananampalataya. Pagka tayo po nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yun, nagkakaroon po tayo ng salvation, and that is our righteousness, sapagkat ang dugo po ni Kristo na banal, no, kapag tayo po nanampalataya sa Kanya, ay nag-envelope po sa atin. Kino-cover po tayo nito, at yung righteousness po ng ating Panginoong Hesukristo ang nakikita ng Panginoong Diyos. So that is our spiritual righteousness. Ang spiritual righteousness po natin is not by works, no, but by grace, no. Biyaya po ang ating spiritual righteousness. At pagka po tayo nanampalataya na, meron na tayong spiritual righteousness, doon po tayo magfa-follow sa physical righteousness naman po natin, kung saan ang physical righteousness po natin is by works and testimonies. Sana po malinaw yung pagkakaiba, no? Salvation is by faith, by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Wala pong works po diyan. Lahat po 'yan ay ginawa dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. That is our spiritual salvation, which give us spiritual righteousness. Pagka po tayo naligtas na, what should follow is our physical righteousness, ano, dito sa mundong ito. And that ang righteousness po na yan needs work. Ayun po, malaki pong pagkakaiba. Spiritual righteousness by grace, our righteousness sa pagsunod po natin sa matuwid na daan ng ating Panginoon, we need to work it out. Okay. Now, this time around, we will focus on verse 14 and 15 of our main text. At basahin lang po natin ulit, no? 1 Peter 3, verse 14 to 15. Sabi po rito, verse 14, "But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear." Ang unang point po natin this afternoon is rejoice in rightful sufferings. In verse 14, sabi po ni Pedro na sinasabi niya sa mga ligtas, ano, sa the elect, that yes, ang mata ng Diyos ay nasa matuwid, pero hindi ibig sabihin nito na ang mga mananampalataya ay excluded po from suffering. If I may say, ano po, yung mga matutuwid na Kristiyano, sila pa nga po yung mas nagsasuffer kaysa doon sa mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan or doon sa mga hindi pa mananampalataya na nasa mundo pa. And sabi nga ni Peter dito, be happy when you suffer for righteousness' sake. Why? Because sabi ng ating Panginoon, ano, siya mismo nagsabi sa Matthew 5, basahin po natin yan. First book of the New Testament, Matthew 5, ang verse po natin ay 11 to 12. Sabi po rito, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you." Ayan po, ano, sabi mismo ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga tagasunod, na kung ikaw, no, ay nape-persecute, kung ikaw ay nagsasuffer dahil sa kanya, for the sake of Jesus Christ, rejoice. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, great is your reward in heaven. And ito po tinatawag natin na rightful suffering. Huwag tayong mag-suffer kasi tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. It is far worse, dahil pagka ang suffering po, dahil nabubuhay ka sa kasalanan, hindi lang physical. Ano po? Kung ikaw pa hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus, nagsuffer ka na ng physical, magsasuffer ka pa ng spiritual. Pero kahit naman po tayo nakakilala sa Panginoon, pero patuloy tayong nagkakasala at patuloy tayong kumbaga deliberately we sin, tayo rin po ay magsasuffer. Ano po? So, two kinds of suffering in this world. Wala naman po exempted eh. Kahit naman ang mayayaman, kahit na maraming pera, nagsasuffer din sila in some way or another.
Ano po, kaya nga sinasabi natin, choose your suffering. Ito po, na-discuss na rin po natin to sa nakaraan po natin mga hardin ng panalangin. So, choose your suffering. Either you choose, your suffering dahil ikaw ay makasalanan at namubuhay sa kasalanan, o you suffer because of Jesus Christ. Ang kaibahan po, when you suffer because of Jesus Christ, oo, you suffer in this world, pero pagdating natin sa langit, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang pangako po sa atin, great is your reward in heaven. No? Yes, being saved and being a follower of Christ, does not take away our suffering. Hindi ito magic, Hindi natin pwedeng sabihin na pag nagsosolvin tayo na pag ikay naging mananampalataya, pag ikay naging Kristiyano, wala lahat ng problema mo. Wala po sa scriptures yan. Hindi po natin mababasa sa banal na kasulatan na kapag tayo po ay naging Kristiyano, ay parang magic na para tayong may genie na boom, wala na tayong problema. Hindi po totoo yan. In fact, ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo, di ba? Dapat alam nila dahil nababasa sa banal na kasulatan na kapag tayo naging mananampalataya, the world will hate us. If we are reading the Bible, this should not come as a surprise for you. Hindi dapat to parang nagulat ka na nung naging Kristiyano ka, mas dumami kaaway mo. Nung naging Kristiyano ka, mas dumami yung problema mo. Hindi po. Sabi po sa John 15, dapat hindi po nakakagulat ito eh. Lagi naman po itong nababasa rin. Lagi rin itong naitatalakay sa ating mga preachings. John 15:18 to 19. Sabi ito, if the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Sabi ng ating Panginoon. Verse 19, if ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Yan. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga tagasunod. Sinasabi niya na wag kayong, kumbaga parang, kung galit ang mundo sa'yo, know that it hated me before it hated you, sabi ng Panginoon. Sabi sa 1 John 3:13 nga, sabi, di ba? Marvel not, brethren, sabi dito, if the world hate you. So, we should not be surprised. Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong magulat. Hindi na dapat nakakapagtaka na galit ang mundo sa mga tunay na mananampalataya. Pero hindi naman ibig sabihin ito, na hindi tayo dapat mag-prepare, para kasi if it's not a surprise, alam mo na mangyayari sa'yo pag ikay naging mananampalataya, dapat i-prepare mo na yung sarili mo, that this will happen. And by preparing for it, magagawa na po natin yung sinasabi ni Peter do sa verse 14 na main text natin na we should not be afraid of the terror or be troubled. Kasi natatakot lang naman tayo pag nasurpresa tayo, pag hindi natin alam gagawin natin. Pero if you're prepared for it, if you have the right mindset for it, diba? It's not a surprise anymore. Alam mo mangyayari. So why should you be afraid? Kung gano'n, diba? So, tatlong bagay po, para makapag-prepare tayo. Una, accept it will happen. Accept that persecution and suffering will happen. Nung araw nga, nung college ako, pagka merong hindi magandang nangyari sa amin, sa mga classmate ko, ang mindset namin, hindi kami pumasa. O kaya, magkakaibigan kami, so pare-pareho din kami bagsak. Sabi nga, di ba, birds of the same feather. So ngayon, dahil pare-pareho kami bagsak, nagkaroon kami ng parang, syempre, encourage namin ng bawat isa. Ang naging phrase namin noon is, nasa pagtanggap lang yan. So, halimbawa, yung isang kaibigan ko, wala siyang pera, hindi siya nakapagbayad sa jeep. So ngayon, nasita siya ng driver. So, nung kinukwento niya sa amin yon, sinasabi namin, nangyari na, nasa pagtanggap lang yan. So, pero, believe it or not, yung phrase na yon, pagka may hindi magandang nangyayari, di ba, parang it's just a matter of acceptance Mas maganda na nga ngayon kasi it's just a matter of acceptance and accepting that God is in control. Kahit ano man na mangyari sa buhay mo, So, take Jesus' word seriously. Seryosohin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sinet na nga niya expectation natin, di ba? Marvel not, brethren, if the world hate you, sabi dito. At kung tunay po tayong mananampalataya ni Kristo, yes, magsasuffer po tayo sa persecution. Iba't ibang level lang, iba't ibang paraan, depende sa sitwasyon natin, but
set in our minds, no? I-accept na natin in one way, in one form or another, we will suffer persecution. Kasi kahit naman ayaw mong tanggapin, kahit na ayaw mong pag-usapan, kahit ayaw mong isipin, no? I don't want to think about it. Ayaw ko isipin na mangyayari sa akin to. Pero yun pang katotohanan eh. Kung tunay kang mananampalataya, it will happen. No? So, the only way na hindi mangyayari sa itong persecution na to, kung ikaw ay isang Kristiyano, pero lumalakad ka sa lakad ng mundo. No? Sabi nga po, may narinig ako if the devil is not persecuting you, baka he is walking beside you. No? Baka nakaakbay pa sa'yo ang diablo at sige, dito tayo lumakad sa mundo. Kasi hindi ka nilalabanan eh. 'Di ba? Hindi ka kaharap eh. Hindi ka sinusuppress eh. Dahil baka ang lakad mo, lakad din ng diablo. So tandaan po natin yan. So accept that it will happen. One way of preparing for it. The other one is adapt when that happens. So before it happens, i-accept na natin, mangyayari. Ngayong nangyayari na, no? We need to adapt. Kailangan nating mag-adapt sa persecution. A lot of times naman, minsan sa mga sitwasyon, malalaman mo na kung magli-lead sa persecution eh. No? Una, especially no, kapag ikaw ay isang mananampalataya, talaga naninindigan ka sa iyong pananampalataya at naninindigan ka sa mga moralidad, no, at beliefs ng mga Kristiyano, ng isang Kristiyano. For example, ikaw ay niyayang uminom, ikaw ay niyayang magbisyo, ikaw ay niyayang, magyosi, ganyan. 'Di ba? Alam mo na kapag nanindigan ka na ikaw 'di ba, either you conform sa lakad ng mundo, sumama ka sa kanila, o you stand up at you suffer persecution. Kung magkakaibigan man kayo, maaari sa susunod itsapuera ka na, no? Hindi tunay na kaibigan 'yan pagka ganyan, no? So halimbawa, meron pang isang example dito na halimbawa kapag yung school o yung kumpanya, no, nagse-celebrate ng mga bagay na hindi naman kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Halimbawa, yung Pride Month na yan, sineselebrate na yan kahit saan eh. Pero bilang isang mananampalataya, alam mo na hindi ito kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, bakit ka sasama? Iyan yung isa na naman sa sitwasyon na may lead to persecution, no? So, isa pa, kapag halimbawa, sinasabihan ka na, magsinungaling ka na para magkaroon ka. Di ba, merong mga sitwasyon na gano'n kahit saan ka nandun. Depende sa taong kausap mo. Minsan, sinusubok yung integrity mo na sasabihin ko ba itong katotohanan o hindi. Pag hindi ko sinabing katotohanan, maaring may kita ka o mag-gain ka, no? Or sasabihin ko ba to at wala ka mapapala. So ito yung ilan sa mga sitwasyon, no, na pwedeng mag-lead sa persecution. Pero sabi nga dito, adapt when that happens. Pwede tayong mag-adapt, 'di ba? To show, kasi yung mga ganitong pagkakataon, it is an opportunity for a Christian to show your faith, to stand up for your faith, 'di ba? Pero we need to do it in a smart way. Pwede naman mangyari 'yun na hindi naman tayo kumbaga maging, kasi minsan diyan yung sobrang passionate na Kristiyano, minsan nawawala na yung tact yung pagiging tactful, no? So mas imbis na mapalapit sa iyo yung mga tao para madala mo sila sa Panginoon, ang nangyayari ay si ganito, ganyan yan. Nagbumbuka ka pang kontrabida ngayon. Pero I think there are some ways that we can manage to adapt, no, in a smart way sa mga ganitong mga pagkakataon. Halimbawa, ako, no, ilang personal experience lang, no, pag kiniyaya ako uminom, no, syempre hindi ako papayag. Pero para, alam mo yun, kasi minsan ang tingin nila sa'yo, pagka ang sinight mo agad is because of religious beliefs, iba yung tingin sa'yo So, pwede mo sabihin na, hindi, may sakit kasi ako. No? O kaya naman, pagka minsan, sa mga kumpanya, no, kapag nagse-celebrate sila ng mga bagay na alam kong hindi tama para sa Panginoon. Yung oras na nagse-celebrate sila, minsan doon ako magse-set na meeting. Okay, magbe-break ako, magla-lunch ako sa labas para hindi ako makasali, 'di ba? It's a smart way to not to participate in those things. At kumbaga hindi na nabe-break yung iyong pananampalataya. Hayaan mo sila, 'di ba? You can win them over next time. 'Yun ang pwede nating gawin, ano? Halimbawa, na tumanggi ka ngayon dahil may sakit ka, tapos saka mo sila witnessan para malaman nila na kumbaga na
bukod doon sa may karamdaman ka, ito pala talaga ang dahilan. No? Pagka naintindihan na nila yung kalagayan mo, mas mawi-win over mo sila sa Panginoon kaysa magmukha ka na KJ lang sa harapan nila. No? So, isa po yan sa mga example. Kasi nagkaroon ako dati ng belief, meron ako pa na maniniwala dati na ang mga Kristiyano, kapag ka nakakaranas ng ganyan, dapat mag-suffer lang tayo, hayaan lang natin kutyain nila tayo, hayaan lang nila na i-persecute nila tayo. Pero minabasa po ako sa scriptures and I realized na Jesus does not want that for us. Ayaw niya na tayo parang sitting pretty lang habang tayo kinukutya at habang tayo ay nagsasuffer. Ano? Sabi sa Matthew 10:16, sabi. Basahin po natin yan dito. Matthew 10:16, sabi dito, Behold, I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, no? Nung siya po ay sinend out niya para mag-preach. Sabi dito, I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents. Maging matalino ka. Maging wise ka, umiwas ka kung pwedeng iwasan. Ano po? Pero sabi dito, and harmless as doves. No? So, hindi kailangan na, sige, mag-dive in ka dun sa sitwasyon na magsasuffer ka, pwede ka umiwas. Sabi nga daw ng ating Panginoon Jesucristo, di ba, nung sa Olivet Discourse, no, na pagka sinabi niya, andyan ang Antikristo, andyan na yung tribulation, ang sabi niya, run to the mountains. Hindi niya sinabi, magstay ka sa lugar mo, magsuffer ka. Hindi. Iwasan mo. Di ba? Tumakas ka kung kaya mong tumakas. So, tayo, bilang mga mananampalataya, maging matalino rin tayo. We should adapt, di ba, when persecution comes. And lastly, allude to the scriptures. Ano po? Allude to the scriptures. Ang ibig sabihin po ng allude is to refer to make as reference. Dito ka magre-refer. Ito yung source mo, ito yung guide mo. So, in situations that alam natin na potentially may lead to persecution, sa mga times na we are tempted to give in, we are tempted na tayo po ay makiisa sa mundo, wag niyong alalahanin kung anong ginawa ni kapatid sa mga oras siya naman yung nakaranas ng ganon. Wag nating isipin kung ano ba yung gagawin ng ating mga superhero sa mga ganung pagkakataon, no? Rather, remember the scriptures. Sa mga pagkakataon, wag tayong tumingin sa tao, wag tayong tumingin sa TV, wag tayong tumingin sa napanood, nabasa natin sa kung ano-ano libro. Sa mga panahon na tayo po ay natetempt na makiisa sa lakad ng mundo, remember the scriptures. Go to the scriptures. Allude to the scriptures. Yan po. At tingnan po natin ano ba ang sinasabi ng Biblia sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Sapagkat ako pa naniniwala, no, ang Bible, no, pag binasa natin to from cover to cover, it will cover anumang sitwasyon na pwedeng mangyari sa atin ngayon ay na-cover na po ng Biblia. At sinabi na rin, pinakita na rin sa Biblia kung ano bilang mananampalataya ang dapat na gagawin natin. Di ba? Kung ano ang magpapalakas sa atin na scriptures, kung ano magbibigay ng encouragement sa atin scriptures, sa kahit anong sitwasyon po na meron tayo. Now, go to the scriptures and see what the Bible says. Sabi dito, di ba? Kahit nga ang ating Panginoong Jesucristo, very famous naman po siguro sa atin, yung panahon na siya po ay tinukso ng dyablo, no? Kapag siya ay tinutukso ng dyablo, gawin mong tinapay ang bato o tumalong ka sa mataas sapagkat iingatan ka o ibibigay niya lahat ng kayamanan at kapangyarihan sa mundo basta sambahin ng dyablo. Ang ating Panginoong Jesucristo naman, hindi siya nag-devise ng sarili niyang salita o sarili niyang sagot. Ang lagi niyang sagot sa dyablo, it is written, nasusulat sa scriptures. Jesus Christ, nagko-quote siya ng scriptures sa mga panahong siya po, nung panahon na siya po ay tinetempt. So, why not us? Diba kung ating Panginoon, yun ang ginamit niya laban sa diablo, sa laban sa temptation. Tayo rin, no? Kapag tayo, we are tempted, then we should remember scriptures. We should go back to the Bible. Ayan. Kaya nga sabi ni Pedro, no, sa verse 15 sa main text natin, sabi niya, sanctify God. Ay, ibig sabihin po ng sanctify God is make Him holy. Paano?
by placing Him always in our hearts. Na dapat ang ating Panginoong Diyos laging nasa puso natin, and be ready to give an answer to every man. Na kung tayo may magtanong, bakit hindi ka, di ba? Bakit yan ang pananampalataya mo? O bakit hindi ka sumasama sa amin pagka kami nagkakasiyahan o pagka kami, umiinom? O pagka kinausap ka ng kaibigan mo, ba ginagawa mo pagka Sunday? Ba't hindi tayo pwedeng, di ba? Hindi tayo pwedeng maglakwatsa kasi meron akong ministry, meron kang, now be ready to give an answer. Pagka tinanong ka, bakit yan ang ginagawa mo? Di ba? Bakit sa tingin mo ligtas ka na? Di ba? Bakit, ano ang basis ng belief mo? Saan ka kabase? Di ba? Meron po akong nakita sa isang, kasi member ako sa Facebook ng parang community, no, ng parang mga Baptist. Ang post niya doon, why are you Baptist? Abay, mamamangha kayo sa sagot ng mga nag-comment doon. Ang problema yan po, no? Wala tayong sagot. Pagka minsan mahirap na yung tanong sa atin, ang sagot natin kung ano yung naisip natin, hindi yung base sa Biblia. Yan po ang second point natin, no? Draw strength from the scriptures. Draw strength from the scriptures. Basahin po natin sa Luke 17. Yan. Luke 17 verse 27 to 28. Sabi po rito, and it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. Verse 28. But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Sabi ng Panginoon, di ba? Sinabihan siya blessed, di ba? Ang kanyang pinagpala, no? Yung kanyang mother na kung saan siya ay pinanganak, no? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yea, rather, mas pinagpala ang nakarinig ng salita ng Diyos at nagtatago rito, no? Pag sinabing keep it, hindi po ito yung Biblia itatago natin sa shelf, Hindi po 'yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nun is nabasa natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang salita ng Diyos, at itinago natin sa ating puso. Sabi nga doon sa Biblia, di ba, Thy word I have hidden in my heart, so that I may not sin against thee. Yan po sinabi din po sa Psalms yan, So, when you keep the word of God, you don't keep it sa shelf tas kinalimutan na natin. What it means is you read the word of God and then you keep it in your heart. Ang nakakalungkot dito, hindi naman ibig sabihin nito na paano ba natin how do we keep the word of God in our hearts? We read the Bible, Even those that, ang problema kasi, kahit nabasa mo na siya ng isang beses, cover to cover, hindi mo naman agad maaalala yan, diba? May-aring kung gifted ka, kung meron kang matalas na memorya, siguro sa isang basa mo pa lang. Di ba, may kilala nga tayo, pati book, verse, tsaka chapter, alam kung anong in memory, Alam nila kung anong nilalaman nun. So may mga taong gifted, pero para sa ating mga ordinaryong tao lamang, kahit basahin mo na minsan ng isang beses yan, hindi mo naman agad mapafamiliarize Hindi mo agad ma-memorize, And, diba? Hindi ko naman sinasabi na i-memorize natin. Mas maganda kung kaya, Pero, ang kailangan, siguro, ang point ko dito, mga kapatid, is at least know ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan, And then, para magamit natin siya in everyday. Katulad kanina, yung mga ibang kinote ko na verse ay correction lang po, yung hindi pala Luke 17, Luke 11 po pala yun, kaya pala iba yung nasa Biblia ko. Luke 11 po, 27 to 28, yung ating binasa kanina. Ayan po, So sabi nga dito, keep the word of God. And again, hindi ko sinasabi na kailangan memorize mo yung word for word, Pero at least makaalala ka ng ilang mga scriptures na pwede mo magamit sa pang-araw-araw na buhay mo. Yung iba naman dyan, paulit-ulit na rin sinasabi. John 3:16, di ba?
Oh, for God so loved the world. Magagamit mo yan pag nag-soul win ka. Yung verse lang na yan, magagamit mo yan for soul winning. No? Pero, no, kasi magagamit mo to sa mga sitwasyon na natatempt ka. So for example, balikan natin yung tatlong example natin kanina. Pagka ikaw ay niyayang uminom, magbisyo, no? Imbis na mag-give in ka, remember that the scriptures tells you that we should not defile our body. Bakit? Because this is the temple of God. Yan, no? Yan po ay mababasa sa 1 Corinthians 3:16-17. Pagka sinabi naman na mag-participate tayo sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, 'di ba? Imbis na matempt ka na sumali dahil magiging sikat ka, 'di ba? O magkakaroon ka ng fame, alalahanin natin ang sinasabi ng Biblia, be not conformed into the world, and do that which is good and acceptable to God. No? Kahit acceptable sa mga tao yan, kung hindi acceptable sa Panginoon yan, ang sinasabi ng Biblia, yun ang gagawin mo. Hindi yung acceptable sa tao, yung acceptable sa Panginoon. Sa Romans 12:2 po yan, mababasa. And pagka tayo ay sinabihan na magsinungaling ka na lang para mailigtas mo yung sarili mo. Diba? Remember that the Bible tells us that all liars will be sent to the lake of fire. Yan po ay mababasa sa Revelations 21:8. Yan pong mga example na yan, no? Yung mga verses na nilagay ko diyan, hindi ko naman memorize yan Pero meron akong keywords, no? Na nasa utak ko na kapag ganito yung sitwasyon, ito yung naaalala ko sinasabi ng Bible. Kasi madali naman na po ngayon i-look up yan 'Di ba? May internet ka, may Bible, online Bible ka. I-ano mo lang, search mo lang keywords. Lalabas naman yung mga verses na 'yan. Ang mahalaga po, no? Ang mahalaga, hindi mahalaga na memorize mo, no? Yung verse, chapter, book, pero hindi mo naman naiintindihan. Mas mahalaga po na naiintindihan mo yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Basahin lang po natin ulit for the correction, yung Luke 11:27-28. Sabi po rito, and it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it. Hear the word of God and keep it. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mas pinagpala po ang mga taong gumagawa nito. And that is where the problem, no, lies today. Kasi yung familiarization and understanding, it comes with repetition. Hindi po ba sa mga estudyante natin ngayon, pag nag-memorize ka sa di ba? Sa Blessed Hope, meron silang Bible memorization. Hindi naman yan pagkabasa mo, memorize mo na no? Paulit-ulit na basa, no? It's hanggang ma-familiarize ka, hanggang maintindihan mo, hanggang ma-memorize mo na word for word. So that is the problem, kasi for us to be familiarized and understand the word of God, ang requirement po nito is for us to read it over and over again. And hindi lang isang book, hindi lang isang chapter. Siyempre, we want to hear and we want to know the whole counsel of God. Kaya ang Bible reading po natin dapat cover to cover. At hindi po pwede isang basahan lang ayaw mo na para bang alam mo na lahat ng, 'di ba? Especially po sa mga young people natin na nais mag-preach balang araw. Hindi po pwedeng hindi niyo alam yung ipi-preach niyo. Dapat nabasa niyo, dapat naintindihan natin. Huwag tayo mag-preach po ng mga bagay na hindi natin naiintindihan, no? Sapagkat mali po 'yon. Now, kung gifted ka, no, meron namang mga gifts, spiritual gifts, baka nabiyayaan ka ng Panginoon na ikaw ay madali mag-memorize. So, use that gift para sa kalwalhatian po ng Panginoon. And then, understanding the Bible. So, iba po yan, no? Memorization, familiarization, that is different from understanding the Bible. Pero it requires meditating. Kasi po, ang Biblia po natin, ano po yan parang sibuyas na babalatan. Habang binabasa mo siya ng paulit-ulit, mas may nagre-reveal. Mas may nire-reveal po sa atin ng Holy Spirit na mas malalim na meaning ng mga sinasabi po sa banal na kasulatan. But before we understand
Ano po, bago tayo magbasa, let us pray so that the Holy Spirit will give us understanding. And let us also meditate upon the Word of God. Yan nga po ay utos ng mga Israelita, no? You should meditate sa Word of God para po hindi natin makalimutan. Yan. So, not only, di ba, meditate not only on the easy verses na sinasabi po ni Pablo ng milk of the Word, but we also have to meditate on the meat of the Word. Yan po yung mga scriptures na nagre-require sa atin na mag-isip, na mag-pray pa tayo sa Holy Spirit para magkaroon tayo ng understanding. Ang problema ho kasi, many of us, karamihan sa atin, pag mahirap na, tumitigil na tayo no? Pagka na mahirap nang intindihin, pagka parang mas malalim na yung ginamit na mga salita, tumitigil na tayo. Pero, tayo, nagiging analyst tayo sa Facebook, no? Kapag may sinabi yung artista, di ba? Yung sitwasyon ng mga nag-break up, nag-a-analyze tayo niyan. Yung salita, mga salitang sinabi nila, ina-analyze natin. Ano kaya ibig sabihin ni ganito? Ano kaya ibig sabihin ni ganito? Ano? Kapag tayo pagka may nilabas na pelikula, pag may nilabas na sports, no? Nag-aano tayo. Kaya natalo yung ganitong team kasi ganyan. 'Di ba? Pagka may mga nilabas na bagong book reviews, mas eksperto pa tayo sa nagsulat, no? Yung mga book reviews na 'yan, sasabihin, I recommend ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. Mahilig tayo magganon sa mga libro, no? Books, except the Bible. That is why ang nakakalungkot mo ngayon, ang mga Kristiyano, napakadali mag-give in sa temptation. Napakadali pag sinabi ng mundo, dito ka lumakad. Sige, dito na tayo. Bakit? Wala pong foundation Walang pagkakaintindi. Walang kaunawaan. Walang reference. Hindi sila bumabalik sa banal na kasulatan kapag po andyan na yung temptation. Bakit? Hindi nila alam Mas alam nila yung nangyari nung sa pelikula Mas alam nila yung nangyari doon sa basketball game. Mas alam nila yung nangyari doon sa libro ni Harry Potter, no? Kaysa sa mga nakasulat sa banal na kasulatan, doon sila nagme-meditate. Mas alam nila yung nangyari sa kapitbahay. Ang meditation kasi nagiging chismis, no? Pero what can you expect, 'di ba? Kung dito pa lang sa pagbabasa ng Biblia, pag mahirap na, tumitigil na tayo Paano pa kaya pag yung sitwasyon ang naging mahirap? Di mas madali tayong bumigay. Mahirap ayaw natin nahihirapan no? Kaya tayo, we walk in sin. Kasi ayaw natin nahihirapan. And we don't have the strength of the scripture of the Lord. Napakadaling itapon ng pananampalataya ng ilan sa ating mga mananampalataya, no? Kaya alam niyo po, maraming Kristiyano ngayon, walang credibility. Kasi mas alam nila yung mundo kaysa dun sa tinatayuan nila na pagiging Kristiyano. So, minsan meron akong napanood isa siyang sermon about advice regarding Bible reading. Sabi niya, huwag kang mag-alala kung sa unang basa mo hindi mo naintindihan. Sige, tuloy lang. No? Kasi baka hindi pa nire-reveal ng Holy Spirit sa'yo, hindi pa oras para i-reveal ng Holy Spirit sa'yo na maintindihan mo yung binasa mo. Pero hindi ibig sabihin na tumigil tayo. 'Di ba? When we should continue to read our Bible and pray for the Holy Spirit to give us revelations and understanding, and then read the Bible again cover to cover hangga't hindi mo naiintindihan yung scripture na gusto mo maintindihan. Repeat the process. And that is a good advice for all Christians out there. Read your Bible. Kahit hindi natin maintindihan, and let us pray for God's understanding. I will leave you with this verse 1 Timothy 4:13 to 16. Ayan. 1 Timothy 4:13 to 16, sabi po rito, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself
and them that hear thee. Mga kapatid, katulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, I encourage you to start immersing yourself in the Word of God. Now, read the Bible. Pakinig tayo preach. Ang dami nating online services. No? Wala na nga tayong excuse eh. Kung may pasok ka sa umaga, meron tayo sa hapon. Kung meron ka sa gabi, meron tayo sa umaga. There is no excuse not to read and hear the Word of God. So, read the Bible, hear sound preaching, and continue to meditate on these things. Kasi, totoo yung sinasabi ni Pablo, pag alam natin ang kasulatan, hindi lang nililigtas natin yung sarili natin sa temptation, no, sa kasalanan, no, but those that also listen to you, yung mga kaibigan mo, yung yung mga mahal mo sa buhay, no, yung mga kapitbahay mo, lahat na nakikinig sa iyo, na naririnig nila at naririnig nila mula sa iyo ang salita ng Panginoon, they will also be saved. Masusolidin mo sila eh, no? So Christians, be ready to give an answer and be a blessing to your fellow man. Nawa po ay naging pagpapala ang ating devotion this afternoon. At tayo po ay dadako na sa pananalangin. Ano po? Bago po tayo dumako dyan, magandang hapon po kaya Susan Jose. Magandang hapon po. Maging kaya Deacon George Cardenas. Good afternoon din po. Yeah. Oo. Nanay Faye Carpio, magandang hapon din po. Mami Beat Saria Dedesma, good afternoon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. And si Monique Cabaya, Sister Monique Cabaya, good afternoon din po. Kay Papa Olive Divas Maximo, good afternoon din po. Yan. Alright. Sino pa po ba? Bing Rain Severino, magandang hapon din po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Alright, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Samahan niyo po kami at ipanalangin po natin ang bawat isa. Okay. Okay. Let us pray. Ang naming banal na nasa langit, maraming salamat po muli sa inyong salita ngayong hapon ito na aming pinag-aralan. Nawa Panginoon ay maihanda po namin ang aming mga sarili kung meron mang persecution, O Lord, na darating sa buhay namin. Nawa Panginoon, ang sufferings na ito ay magawa at mangyari sa amin for your sake, O Lord. Maraming salamat po Panginoon na kami po ay inyong pinaalalahanan ngayong hapong ito na kami po ay may responsibilidad bilang mananampalataya na makilala po kayo sa pamamagitan ng inyong salita at maging ambassador po ng aming Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Nawa Panginoon, tulungan nyo kami na magampanan namin ang role namin na ito ng maayos at ng buong puso, Panginoon, na mayroong passion, O Lord, to be true Christians sa panahon po ito. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdibang po ng kanilang kaarawan. Nawa patuloy silang bigyan ng mahabang buhay at hawakan niyo po sila at pagpalain. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na binigyan niyo ng answered prayer sa mga tao yung pinagaling sa mga maayos na resulta ng kanilang laboratory, sa mga pag-iingat niyo sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, hawakan niyo po ang Adrias family at patuloy niyo silang bigyan ng comfort sa pagpanaw po ng kanilang ni Arnulfo Adrias ngayong araw na to. Patuloy niyo po silang hawakan, Panginoon, at bigyan ng kaaliwan. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Hawakan niyo po si Mary Ribomonte sa kanya pong sakit na brain tumor at maging maayos po ang kanyang surgery, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Chantal na inyo pong pagalingin sa kanyang karamdaman. Hawakan niyo rin, Panginoon, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda sa kanilang mga karamdaman, maging si Mark Suarez at si Princess Julianda, sila po ay inyong pagalingin. At hawakan niyo rin po si Sister Venus de Guzman sa kanyang hyperventilation. Patuloy namin nilalapit si Ana Pulido sa kanyang goiter problem. Ngayon din, hawakan niyo po at nabigyan ng speedy recovery si Gay Castillo Dr., Yen Oilua Madsarevic, si Asaraya Chua, si Casen Castillo, si Alaisa Rojas, si Norma Castillo, Panginoon.
At tawakan nyo rin si Alex Chua at si Pastor Walter Santos, maging ang Sister Dang. Bigyan nyo po sila ng full recovery and healing. Hawakan nyo rin, Panginoon, na paginingin si Angelina Coteriano na na-ospital dahil sa stroke. Hawakan nyo, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot na may osteoarthritis. Siya po inyong pagalingin. Patuloy, bigyan niya rin ng complete recovery si Gian Paldeng at hawakan si Tatay Ansari na na-stroke. Bigyan niyo po yun ng complete healing and recovery si Francesca Audrey Abad. Hawakan niyo po at pagalingin si Ima Zeni para sa kanyang high blood pressure at maging ang Pastor Fred Silaw, Panginoon, ay pagalingin niyo sa kanyang heart condition, sa kanyang heart disease and high blood pressure. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalingin nyo si Cristina Martinez sa kanyang health condition at ang asawa po ni Mapi Antonio na na-stroke. Hawakan niyo po, Panginoon, si Laila Go, siya po ay pagalingin sa kanyang kidney stone, at sina Nanay Faye Carpio at Tita Percy Zapata, pagalingin niyo po sa kanilang masakit na braso. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, kanyang kapatid na si Filomena Belen, padalangin po namin na bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagalingin niyo po ang kanyang mga tuhod, maging ang kagalingan po ni Rogelio Severino. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Geraldine Tenco sa kanyang recovery from the health issue, maging si ang mother po ng Brother Mar Saren na si Leonardo Saren, Panginoon, yung patuloy na gabayan at bigyan ng kalakasan, O Lord. Dalangin din namin pagalingin nyo si Flor Chua na mayroon pong nararamdamang sakit at cramps sa kanyang katawan, maging si Francis Gicaraya na na-stroke, Panginoon, na inyo pong kaawaan. Dalangin din namin, Panginoon, si Alda Bagues, siya po ay nakakonfine sa ospital, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Elvie Rivas, at pagalingin niyo po ang pananakit ng kanyang katawan at hawakan niyo rin patuloy, Panginoon, si Amparo Cruz sapagkat bumalik po ang kanyang cancer. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Sioni Isla, ang mother-in-law po ng Pastor Quezon na nasa ospital, siya po inyong paginingin. Hawakan niyo rin po ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin din namin si Conrado Mendoza na may karamdaman, siya po inyong pagalingin. At ang mother po ng Sister Alexis Salazar na si Ana, pagalingin niyo po siya sa kanyang UTI. Patuloy namin nilalapit ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na may malubhang karamdaman, sina June Santos na nagdadialysis, sina Emma Reyes, si Corazon San Jose, si Jaisel Juarez, si Amparo Cruz, si Lorea Jade Borja, si Julita Elizaralde at si Mary Rebamonte na may mga cancer, Panginoon, maging si Efren Inocencio, si Berbardo Lopez, si Pearly Scar, si Frank Hardin na may mga komplikasyon sa diabetes. Panginoon, kaawaan niyo po mga nabanggit at kayo po magpamalas po ng mirakulo sa kanilang buhay, maging ang kanila po mga pinansyal na pangangailangan, kayo po magpuno nito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga expectant mothers, patuloy niyong hawakan, bigyan ng maayos na kalusugan ang mother and baby, Panginoon, hanggang sa kanilang successful delivery, sina Sister Agnes Casiao at si Arabel Bautista Ocampo. Salamat po, Panginoon. Ito naman, Panginoon, ay ang mga prayer request po ng mga kapatiran. Patuloy niyo pong hawakan, ingatan, bigyan ng kalakasan, katalinuhan, sina Grace, Faith, and Mercy, ang mga anak po ng Preacher Gary and Sister Dang. Dalangin ko rin po ingatan sila at bigyan po kayo po magpuno ng kanilang pinansyal na pangangailangan sa kanilang Philippine and Taiwan trips. Hawakan niyo po at bigyan ng kalusugan ang grandchild po ni Yen Uilua Madsari Vic. Bigyan niyo patuloy na kalakasan si Emily Muse. Ngayon din, Panginoon, ang Wilson family, patuloy yung ingatan at bigyan ng maayos na kalusugan. Hawakan niyo po si Shem at bigyan niyo po siya ng physical strength, good health, spiritual growth and maturity. Maging ang Sister Sheila, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng spiritual growth, maturity, physical strength at kagalingan sa mga karamdaman. Hawakan niyo rin, Panginoon, ng Brother Robert Soriano, siya po ay inyong gabayan sa pag-aayos po nila ng petition papers papunta sa US. Dalangin ko at nilalapit ko ang Sister Dory Santos, patuloy siyang bigyan ng physical and spiritual strength. Maging ang family po ni Maricel Peña Quiambao ay bigyan niyo ng maayos na kalusugan. Dalangin namin, Panginoon, si Bingren Severino sa kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, pagpalain niyo po sila
Ang Nanay Tuding po ay ang panalangin ko po ay para sa kanyang heart's desire. Bigyan niyo po ng kalakasan ng kapangangatawan ang mga anak po na libing rin na si Melvin, ang kanyang anak po na si Melvin Severino. Bigyan niyo po ng kalusugan at patuloy niyo po siyang gagabayan sa araw-araw at patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang business, Panginoon. Yun din, Panginoon, nilalapit ko ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean, at patuloy niyo pong ingatan ang Pastor Mike and Ma'am Joyce at ang pamilya po nila sa kanila pong pag-travel. Dalangin namin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Repista sa kanila pong ministry ng Pastor Gerald dyan sa Lawaan, Antiques. Sila po ay inyong pagpalain at bigyan niyo po ng ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy niyong hawakan ang Ma'am Baby Villamin, ang kanyang health, patuloy niyo siyang ingatan ang kanyang heart's desires, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng spiritual strength pagi sa kanyang mga anak at ang mga apo. Dalangin ko, Panginoon, ang Carpio family, bigyan niyo po patuloy ng guidance and spiritual strength. Maging ang Inocencia family and Abdul Sadak family ay bigyan niyo ng guidance and provision. Dalangin namin, Panginoon, si Aida Key Ejok, patuloy niyo silang bigyan ng good health and protection. Na hindi, Panginoon, good health din po at kalakasan para kina Corazon Bernardo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mother po ni Sister Rowena Galdones na si Rosario Galdones. Bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan, maging si Joel Eve at si Reynan at si Jomar, Panginoon, na patuloy niyo pong hawakan at pagpalain. Dalangin namin, Panginoon, ang spiritual growth and maturity po ni Marian Cabana at kanyang family. Bigyan niyo po sila ng gabay, Panginoon. Dalangin din namin ang salvation po ng kanyang pamilya. Dalangin din namin, Panginoon, na ingatan niyo po si Mama Lilia po Bukan, yun din si na Jason Hapitana at Jake Hapitana. Sila po yung gabayan, pagkaingatan. Dalangin ko, Panginoon, ang Ate Dilibet Ako, ang kanyang pamilya, patuloy niyong gabayan, pagpalain, O Lord, at patuloy niyo po silang hahawakan. Ngayon din ang dalangin ko ang kalakasan at kagalingan, spiritual growth sa mga mahal po sa buhay ng Nanay Tuding Severino, maging ang upo po ni Raquel Adig ay inyo pong paghaningin. Patuloy ko nilalapit ang Blessed Hope Christian Academy, pagpalain niyo po ang ministry na ito, ang spiritual lives po ng MIBC Sinangan, maging ang finances po ng church po. Dalayan ko rin po na makahanap na ng work ang Sister Alexis Salazar. At patuloy namin sinasama, Panginoon, si A.D. Nosa sa kanyang NCLX exam. Sa buha po ay naging maayos ang resulta nito. Maging ang sister-in-law po ng Deacon Jojo Krami na si Emelinda Shinochuka and family sa Japan. Sila po ay ingatan ninyo po. Dalangin namin, Panginoon, ang Sister Carmelita Belen, ang kanyang pong lugar, at tulungan niyo po sila na mailapit po ang bawat isa sa Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang Sister Lenny Hapitana, bigyan niyo po sila ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapalibot sa kanila. Bigyan niyo rin po ang pangangailangan po nila sa pang-araw-araw. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Sister Lynn Hapitana, patuloy niyo po siya hawakan sa pag-aasikaso po niya ng Meralco at Manila Water ng church. Ngayon din, Panginoon, ang graduation requirements and considerations po ng professors ng Brother Sam Digan. Nawa, Panginoon, ay maging negative na rin po sa UTI ang Sister Agnes Casiao. Bigyan niyo po siya ng good health, maging kanyang baby, ang Brother Romar at kanyang pamilya, at maging maayos po ang trabaho ng Brother Romar para po sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko, Panginoon, ang mga nabanggit po na senior citizens kanina, patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo, Panginoon, na provide ang kanilang pangangailangan. Tanggalin po ang sakit na kanilang nararamdaman. Maging ang mga online services, O Lord, na aking nabanggit kanina, kayo po patuloy na mag-provide ng pinansyal na pangangailangan. Kayo po pahala na magpalakas po sa bawat isa na magpatuloy, Panginoon, sa inyong mga gawain, O Lord. Kayo magbigay ng katalinuhan, kaunawan sa inyong pong mga mangangaral, Panginoon, at patuloy na palawig pa po ang inyong salita. Marami pa po makakilala sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig po ngayong araw na to, sa makikinig pa na kanila po mga personal prayer request, ang kanilang mga heart's desires, Panginoon, na inyo pong tugunin. Dalangin ko na ang ministry na ito ay makapatuloy na makatulong po sa kanilang spiritual growth. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, pagaling sa karamdaman, patuloy niyo pagpalain at hawakan.
Dalangin ko rin, Panginoon, na itama niyo po ang puso ng bawat isa sa tamang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At purihin po ang Panginoon sapagkat tapos na po tayo sa ating gawain ngayong hapong ito. Dadako na po tayo sa ating pagbati sa ating mga nakasama po this afternoon. Ayan po. At re-refresh ko lang po. Ayan. Luwagpas ako. Okay. Kasama po natin ngayong hapong ito, of course, Pastor Mike Tigan, Ma'am Joyce, Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean. Kasama rin po natin Ate Beth ako. Magandang hapon po. Salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. Gayon din po kay Sister Helen Ortiz Paras, kay Sister Carmelita Belen, maging kay Karen Sumadevilla Castillo. Good afternoon po. Kasama rin po natin si Geraldine Contapay Rodolfo. At ipagpe-pray ko, Ate Je, yung inyong nalalapit na kasal this February, 14, sa personal prayers ko na lang, At salamat sa pagsama niyo sa amin. And then, Ma'am Baby Villamil, good afternoon po. Sama rin po natin ngayong hapon ito, Preacher Ronald Esbieto, good afternoon. Nanay Lourdes Mercalessia, ang Preacher Manny Nicolas, magandang hapon din po, Preacher Manny. Nanay Elviriwas, patuloy po kayo magpagaling. At nakasama rin po natin si Sister Rowena Padilla Dominguez, Brother Mar Salen, good afternoon po, Brother Mar. Brother Eugene and Sister Marian Cabaya, good afternoon din po. At kasama rin po natin ang Sister Arian May. Ayan, Sister Arian, So, usap tayo about the special number din na pwede mong record. Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po at salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin. Ganoon din po kay Bishop Nel Datur, good afternoon din po, Bishop, at congratulations po muli sa successful na anniversary po ng inyong missions yan sa Sangandaan. Nakasama din po natin Sister Alexis Salazar, Nanay Doris Santos, magandang hapon po. Kaya din kay Sister Blessio Orhino, good afternoon din po. Kay Deacon George Cardenas, magandang hapon po, Deacon. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Kasama rin po natin ang Papa Olive Maximo, good afternoon po. Ang Sister Monique Cabaya, Mami Bituin, Saria Ledesma, good afternoon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Ang Ma'am Risa Formelosa Lumangya, good afternoon po, Ma'am Riz. And then nakasama rin po natin si Sister Cereline Bayangat Idos, good afternoon po. Si Lesil Gorembalem Hipe, good afternoon din po. Salamat po sa pagsama niyo sa Hardin ng Panalangin. Maging kina Brother William Blascota Cabana, good afternoon po. And Nanay Faye Carpio, good afternoon po. Maging kay Nanay Susan Jose, good afternoon din po. At nakasama rin natin Brother Nathan Siapno, good afternoon. At ang si Bingrain Severino, magandang hapon din po. Ayan lang po ang nag-register sa amin. Kung hindi ko po kayo nabanggit ay humihingi po ako ng paumanhin. Pero kung makakapag-comment po kayo ay mababati namin kayo sa gawain. Ayan. Ayan lang po. Alright. At maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa Hardin ng Panalangin. Ito po ay magbabalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary and Friday po sa pangunguna ng Brother Sam. Bukas po ang midweek service po ng MIBC Silangan. Ito po ay gaganapin on-site. Ayan, maraming salamat po. We appreciate you all na patuloy na sumusubaybay sa Hardin ng Panalangin. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Dexter Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Maraming salamat po. Patuloy lang mo tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.